nagsasabi na high-end daw yung PC ko. Pero alam mo ba na nabuild ko to nang wala pang 100k pero kaya nitong mag-edit ng 4k. Kung curious ka malaman kung paano ko pa to na-build at nabuo, is i-share ko na ngayon. And if you are a beginner, at naman talaga nagsisimula as a beginner, baka sakaling may matutunan ka or may mapulot kang tips at gusto mong mag-build na rin ng sarili mong PC. You know? Pero to be honest, half of it I got it from sale, half of it nakuha ko from sponsorship, and half of it syempre sarili kong bulsa and pinaghirapan ko rin naman. By the way, before I'll continue, I'd like to share na lahat ng mga brands and models and parts na babanggitin ko is merong link dito sa ating YouTube shopping, and kung meron kayong nagustuhan or gustong i-check, ma-add to cart and ma-check out ng hindi lumalabas ng YouTube platform. Ang galing no, hindi mo na kailangan pang lumabas ng YouTube para mag-shopping, and you can be sure na yung link na i-click mo is super safe at hindi scam. Para sa aking processor, I am with AMD and meron akong Ryzen 5 800X. So, wala lang, pinapakita ko lang yung iba ko itong mga box ng Ryzen 7 ko. But these are AM4 chipset, so medyo luma na rin. So I have this 5800X na binili ko sa Shopee, which is a tray type lang. So parang ganito siya. Ngayon, binili ko siya around 2021 pa, and binili ko siya ng nasa 20,000 pesos yata, and it hurts a bit kasi nakita ko ngayon nasa 10 to 13,000 na lang eh. But at least I can say na ROI na ako doon kasi nga 2021 ko pa yung binili and nagamit ko naman siya editing my 4K videos nang walang hiccup. And if ever mag-upgrade man ako, tingin ko I'll go with 5950X. Pero kung may mag-sponsor man ng AM5, I'll go with AM5 of course. Yun yung mas latest kasi ngayon eh. Walang din sabihin dito is of course katulad ng ginawa ko, kapag magbe-build ka ng sarili mong PC is dapat meron kang tinatawag na upgrade path. Pag ganun kasi yung ginawa mo na technique, at least one part na lang ng PC yung i-upgrade mo and hindi mo na kailangan pang gumastos para mag-build ng buong isang PC. Advice ko din kung bibili ka talaga ng editing rig at meron kang budget, I'll go with AM5. Pero kung limited lang yung budget mo and gusto mong mag-build ng editing PC for 4K, we will go with AM4. Solid pa din yung AM4 option. So yun lang naman, dapat maka-ROI ka din talaga dito sa bubuuin mong build. Now for the motherboard naman, I have this X570 na binili ko lang din naman online. Ang gusto ko kasi sa kanya, meron siyang tatlong slot for M.2 SSD. So bukod pa dun sa SATA na input niya. And dahil nga gusto kong processor na mabili is yung 5950X, I think during that time nasa 40,000 pataas pa yun. Ito yung motherboard na makakapag-support sa kanya. So kaya ito yung binili ko. And besides, X570 is the best chipset. Yung iba pwede sabihin ng B550. For me, X570 yung the best for AM4 chipsets. I think it really looks very nice. Even kahit ngayon na luma na siya, I think it's really good pa din. So for my RAM or for my memory, ang binili ko is yung G.Skill Ripjaws na black version. Originally kasi ang plan ko rito sa build na to is black version, and I like to give you a guide as well na kapag bibili ka ng mga parts, syempre nasa isip mo rin na kung ano yung pinaka-color theme ng bibuin mong build. So from there, dun ka pipili ng mga parts. So for me, ang pinili ko nga is yung G.Skill Ripjaws. So yun talaga yung pinaka-favorite kong RAM kasi from the beginning of time, yun na talaga yung most trusted ko na brand for memories. It's simple, reliable, and perfect for video editing workflows. Mura compared sa mga RGB versions. And also, during that time, minaximize ko talaga yung pera ko na budget for that memory na mai-allot yung pinaka-maximum na kaya ko. And hindi naman ako nabigo kasi nga 64GB of RAM is really good. Lalo na kung ikaw ay nagvi-video edit. Isa pang tip ko sa inyo, pag bibili kayo ng PC, kahit hindi for editing, pero kung tingin nyo is magmumultitask kayo, taasan nyo talaga ng RAM. Pag-alat kayo ng budget para sa RAM na mama-maximize nyo kasi hindi kayo magsisisi pag malaki yung RAM nyo. Para naman sa aking main drive, which is yung Drive C na merong installed na OS, ang ginagamit ko ngayon is yung N790 ng Lexar, which is a 1TB Gen 4 NVMe SSD. Ito yung pinaka main drive ko, and advice ko rin para sa mga first time PC builders, yung pinaka mabilis yung drive, yun yung gawin yung Drive C. Tulad ko, ito yung Gen 4 yung ginawa kong Drive C, and meron din akong 2TB na Crucial P3 Plus para naman sa mga clients ko. And also, I have this Samsung SSD para na rin sa iba ko pang clients and for backups. Pwede nyo itanong bakit iba-iba yung brands na binibili mo. Simple lang, kasi nga binili ko rin sila during sale. Hindi naman kailangan madaliin yung pag-build ng PC. Kapag may sale, tsaka ako bumibili. Mas makakatipid ka kasi pag ganun yung technique mo. Pero siyempre, kung meron ka pagbili, pwede mo namang sabay-sabayin tsaka iisang brand lang. So I chose these brands over the others kasi nga ito yung mga pinaka-favorite kong brand. And kung meron kayong favorite din na brand, pwede
pwede nyo i-comment sa baba and machi-check ko yon. Aside from this brands na Lexar, Samsung, and Crucial. Para naman sa aking graphics card or yung GPU, pwede nyo sigurong pagtawanan yung build ko para dito. But this card is a legendary card during, I think kung hindi ako nagkakamali, 2017 siya talaga nagiging pinakamalakas. Siya yung pinakamalakas during that time. This is the GTX 1080 Ti. Kung mapapansin nyo, 2025 na pero naka GTX pa din ako. Pero kasi binili ko to dun sa price na kaya ko lang during that time. So 2021, binili ko lang siya for like 9,000 pesos. Contender niya nun dati, 3050 or 2050. Pero kasi nga mas gusto ko yung card na to dahil meron siyang parang character sa kanya. Tignan niyo naman yung letter X niya, di ba? ARGB pa. Also, nung nireview ko to, since hindi rin naman for gaming yung i-build ko, nakita ko siya na same lang sila ng CUDA cores with 3060. So I'm thinking to myself na pwede siyang mag-perform like 3060 sa video editing. So hindi rin naman ako nabigo dahil hindi ko siya may compare sa ibang card kasi wala naman akong card na pwedeng pag-testingan. But I guess since hindi rin naman ako nagkakaproblema sa kanya, satisfying pa rin for me yung performance niya. So for the fraction of the price, kung bumili ko ng tig 30,000, 3060 siguro or 2060 during that time, siguro mas manghihinayang ako dun Kasi kumbaga na-experience ko naman na working siya for my intention, sulit na rin yung 9,000 for me. Until now, gamit ko pa rin. So if ever magkapera ako, siguro bibilin ko is 4070 or 4080. Pero kung wala naman, kailangan ko na rin mag-upgrade this 2026. So kung meron mag-sponsor dyan, sana meron, no? Advice ko sa inyo, pag bibili kayo ng card or kahit na anong parts nga ng PC is siguraduhin nyo na magagawa nyo yung intention na gusto mo or yung task na kailangan mo. Kasi nga, katulad nyan, hindi ko naman kinailangan bumili ng mataas or mahal na card para magawa yung 4K video editing. Sulit na siya for me, and besides, ang ganda rin niya sa rig ko. Ayun, what can you say? If you are a gamer, I don't recommend na bilhin mo yung 1080 Ti kasi nga super old na siya, lalong-lalo na sa 2025. Pero for me, hindi naman kailangan sobrang lakas or sobrang mahal ng mga card or ibang parts na bibili nyo as long as masasatisfy yung needs nyo. Pero akin nga to kaya nga personal yung PC. Kaya sobrang nakakahumaling mag-build ng PC para sa'yo. So mga nerds dyan, pwede nyong i-comment kung goods ba or hindi yung pagkakabili ko sa GTX 1080 Ti. You know, para sa cooler naman, isa din to sa pinaka-astig or pinagmamalaki ko dito sa aking build. This one is very special for me as well. Ang ROG Ryujin 3 360 ARGB Extreme. Kasi siya ay sponsored ng Asus. Gusto nga rin siya ibenta sana kaso lang it reminds me of how far this channel and this PC building journey have come so far. Also, dahil nga nako-customize din natin yung screen sa gitna, napakaganda at ang saya ko talaga nung nakikita ko to no? Pag nagbibuild ka ng PC, hindi lang rin naman performance yung pinaka tinitignan mo Dahil nga ikaw yung nagbibuild niyan, nagkakaroon talaga ng character yung mga PC natin. Depende sa intentions mo, tsaka depende sa kung ano yung meron ka during that time, kung ano yung available, every parts talaga may kwento. Kaya sobrang nahuhumaling ako sa pag-build ng PC. Isa yun sa mga pinaka-special na parts ng PC na ginagamit ko from day-to-day task. For the fans naman, I'm using this thermal right dito sa gilid and sa back or yung exhaust ng ating PC. Ito yung pinaka-mare-recommend kong budget-friendly na goods. Nasa 1,000 siya. Meron mga budget na fans na nasa 500 lang tapos 3 packs na. And meron pang remote. Syempre, iba naman yung performance ng mga branded na fans tulad nito. Para naman sa aking case, pinili ko rin to dahil sobrang laki ng allowance niya for the cooler. So kung mapapansin nyo, ang laki rin talaga rin niya. Pero hindi naman siya mahal, nasa 5,000 sale rin Sa Shopee ko rin yan binili, dark flash. Maluwag yung pinaka-clearance, lalo-lalo na kung malaki yung cooler na ilalagay nyo. I still love it, lalo na dahil naka-wall mount siya sa pinaglalagyan ko. And nasa baba and harap yung power button. So saktong-sakto pag nag-turn on ako ng PC, ito lang siya sa baba and abot-abot ko pag mag-work na ako. Spacious talaga yung design niya lalong-lalo na kung katulad nito, naka-vertical mount rin yung GPU ko. By the way, yung vertical GPU mount ko rin is binili ko lang din sa Shopee. Hindi siya yung branded like Lian Li, yung generic lang siya. Pero yung wire niya na binili ko is from a reputable store pero maraming reviews na goods. Hindi ko na matandaan pero hahanapin ko yung link na yon. Overall, sobrang satisfied ako dito sa pinaka-build ko. Lalong-lalo na yung
yung case, ang ganda. Gusto ko rin sa mga parts is yung parang naiiba ka. During my time, yung term na custom build sa amin is pinaka-custom talaga. Kasi ngayon, pag sinabing custom build, syempre, iba-iba yung parts tsaka ikaw yung namili. Pero during my time, ang ibig sabihin ng custom build ay binild mo talaga na merong character for you. Parang meron kang tinweak ng mga parts kasi during that time rin, pare-pareho pala yung parts namin. Naalala ko, meron pang airplane dito yung fans. Dati wala pang RGB lights din, kaya sila lang din yung naglalagay ng mga RGB lights nila. And ang usong case noon is yung mga transparent talaga, tapos papa-custom acrylic sa gilid. So, binubutas talaga yun manually para ma-showcase yung nasa loob. Bihira pa yung case na merong acrylic or tempered glass. So, ngayon, sobrang affordable na. Mabilis na rin mahanap. Para din medyo malinis yung aking PC, ang ginawa ko is bumili rin ako ng Asia Horse pala yung brand ng aking sleeve cable para medyo malinis din tignan. So, pwede kayong maglagay rin ng sleeve cable pero syempre, additional gastos siya para luminis. So, hindi ko siya ma-recommend unless ganun yung look na gusto nyong ma-achieve. By the way, sa atin naman power supply, ito is binili ko lang din online. Yung ating EVGA 750 GQ. Binili ko yata ito 2018 pa eh. Parang 6 to 7 years na to sa akin. And yun nga, kung meron kang bawal tipirin na parts ng yung PC is yun yung power supply. Tulad nito, hindi naman ako nagsisi sa investment na binigay natin sa kanya kasi nga medyo mahal siya during that time, hindi ko na matandaan. Until now, nakailang palit na ako ng card, ng CPU. Ito pa rin yung pinakaginagamit kong power supply unit. Don't cheap out on your power supply. Parang on the long run, makakatipid ka rin kasi hindi ka papalit-palit. By the way, ito is semi-modular. Dati mahal pa yung modular eh. Ibig sabihin ng modular, yung natatanggal yung mga cables para mas konti yung ating i-arrange. Pero ito, yung pinaka 24 pin niya, nakakabit na agad sa kanya kasi nga, most of the time, na kailangan naman talaga natin ikabit yung 24 pin. Pero hindi lang rin naman yun yung pinaka feature niya. Kung makikita nyo, this is a gold certified power supply. So, ibig sabihin, mataas yung efficiency ratio niya sa pagbigay ng power or ng kuryente sa ating mga PC parts. Tapos, meron din tong eco mode, which is yung, hindi ko alam kung lagi nang merong ganun sa mga power supply ngayon, pero during that time, konti lang yung merong ganung feature. Ibig sabihin, kapag hindi naman sobrang init ng yung PC, hindi magte-turn on yung fans niya para makatipid ng kuryente and magkaroon ng mas maraming lifespan yung fan and also hindi rin maingay. 750 rin yung binili ko dahil gusto ko mag-upgrade ng mga video card dati. So kung mag-upgrade ka ng video card, I guess ang kailangan mong bilhin is mga 650 pataas. Yun yung mare-recommend ko. 600 pa baba is yun yung mga APU lang or mga walang video card na build. EVGA din is a trusted brand. So yun lang naman para sa ating power supply. This is my table and that's my table since 2021 na nagtatrabaho ako as video editor. Konti lang naman yung mga na-upgrade sa kanya kung tutusin nyo at mas dumumis na siya dahil hindi ko pa napinturahan ulit. So, I take my PC and my personal space as really personal. Kumbaga, hindi siya yung pinaka-typical na makikita nyo sa mga gaming builds kasi first of all, hindi rin naman talaga nag-games. So, unang-una na dyan, makikita nyo meron ako dyan trackpad. It's an Apple trackpad na pinagana ko sa Windows. So, nakakatulong kasi siya sa akin kasi dati sumasakit yung kamay ko pag nabababad sa editing. Pero nung may trackpad na, mas madali ako makapag-navigate. So, hindi na sumasakit yung aking wrist. Kung gusto nyo rin magkaroon ng trackpad, comment nyo sa baba para malaman ko kung sino yung mga gusto rin magkaroon ng trackpad. Kasi mas mabilis siya kaysa sa mouse. Lalo na pag nag-scroll ka ng mga malalalim na scroll is parang tuloy-tuloy lang kaysa sa nakahangawit na scroll wheel. Speaking of sumasakit yung wrist, ito naman yung aking mouse which is the MX Master. Ito rin yung isa sa mga pinaka-favorite kong parts ng aking PC. Ang galing kasi neto sobra. Naka-customize mo yung pinaka-gestures niya. And tulad nito, ang ginawa akong function niya is copy and then move ko lang yung mouse, maka-paste na siya. Instead na Control C, tas Control B, mabilis na click na lang dun sa MX Master. Gestures yung tawag doon and pwede mong maki-customize. Favorite ko yan. And meron pa ako dyan fingerprint scanner kasi dati kasi nahack yung PC ko. So, ginagamit ko yan pag login instead na PIN or instead na password. So, mas mabilis din. Ang bilis mag-open kahit naka-sleep siya. Tapos pag pinindot mo, parang cellphone na lang din yung PC nyo. Mura lang yan. Nasa 800 yata. Binili ko lang din yan online. Also, my keyboard is the Aula F108 Pro. Hindi ko siya masyadong gusto pero yan yung ginagamit ko ngayon. Dati kasi naka-MX key ako. Kaya hindi ko nga
nga rin gusto itong mechanical keyboard na to kasi mataas, so sumasakit yung wrist ko. But yung tunog niya ang ganda, pati yung RGB effects niya is maganda rin, kaya nagugustuhan ko na rin. And lastly, meron ako ditong pinaka hindi na mawawala sa aking PC, itong YubiKey. Kung ayaw nyo ma-hack at meron kayong mga sobrang important or katulad namin, YouTuber, tas may mga online accounts talaga na sobrang iniingatan nyo kasi nga na-hack na ako dati. Wala naman talagang 100% online security. So pero ito, mas mahirapan yung mga hacker na i-hack yung password nyo kasi kailangan ng physical key kapag magla-login. So halimbawa, tulad nito, magla-login ako sa email, kailangan niya ng physical key bago ka talaga makapag-login. So yun, kung may tanong kayo regarding YubiKey, sobrang importante nito kung ikaw ay content creator, lalong-lalo na nauso yung mga hacking. So yeah, that's my editing setup. Yan yung ginagamit ko araw-araw, and honestly, hindi siya perfect pero it's my personal preference. Yung iba kailangan ng upgrade, yung iba kailangan na talagang palitan, lalo na tong MX Master. Kita nyo naman, sobrang udpud na. Logitech, kung nakikita mo to, baka pwede naman ninyo kong ma-sponsoran na MX Master. Masaya dito sa PC building is merong story behind every part. So habang tumatagal, habang nag-upgrade ka, makikita mo kung gaano nakalayo or katayog yung narating mo. So Nax, sana mapunta ako ron tulad ni Junil. Ayun, so far ngayon sinisipon pa lang tayo eh. Wala pa tayo dun sa mga sobrang big, pero salamat sa mga nagsusubscribe sa ating channel. Salamat sa support ng Tunay, Linya Linya, Unhinged, Black Manila. Supportahan yan. Flip top eh. Pero yun nga, balik tayo. Hindi naman kailangan sobrang expensive, sobrang latest na mga PC parts. As long as sa yun, as long as na nagagawa niya yung pinaka-intention mo kung bakit mo binili yun at nakatipid ka, yun ang pinaka-tama at pinaka gusto nating ma-achieve kapag nagko-custom build tayo. So yun lang naman. Kung may tanong kayo, sabi ko nga, i-comment nyo sa comment section, and kung meron nga kayong mga parts na gustong i-check or i-check out, andito yung YouTube shopping link sa ating left side nyo. Pwede nyo i-click and check nyo na rin lahat ng mga PC parts na na-share ko. And yun, sana may natutunan kayo sa ating video for today. Sana makapag-subscribe kayo sa ating channel, and sobrang salamat sa support ng Tunay. Yun lang, see you on the next video. You know.